Alam mo ba, bago pa man hindi lumubog ang araw sa British Empire, bago pa man sumalakay si Genghis Khan sa steppe, at bago pa man lumawak ang impluensya ng Roma para sakupin ang Mediterranean Sea, mayroon ng sinaunang Assyria. Ang mga historiador, actually, ay itinuturing ang Assyria bilang ang unang tunay na imperyo. Ang mga inobasyon ng mga Assyrian, well, sila talagang naglatag ng pundasyon para sa bawat superpower na sumunod, lalo na sa panahon ng kanilang kasikatan. Noong ika-7 siglo BCE, ang Assyrian Empire ay sumasaklaw sa tinatawag natin ngayon na Iraq, Syria, Lebanon, Israel, at maging ang ilang bahagi ng Turkey, Iran, at Egypt. Ang mga kahanga-hanga nito, kasama diyan ang isang malawak na library at isang napakalaking botanical at zoological park. Pero, alam mo, ang kwento ng pag-angat ng Assyria sa dominasyon ay nagsimula pa maraming siglo na ang nakalipas, noong huling bahagi ng Bronze Age, sa isang siyudad na tinatawag na Ashur. Ang Ashur ay isang trading center ng lata at tela na matatagpuan sa tabi ng Tigris River sa hilagang Iraq. Ibinahagi pa nito ang pangalan nito sa isang diyos na inakalang isang representasyon ng siyudad at kalaunan ng buong imperyo, lalo na para sa mga Assyrian na mahilig sa administrasyon. Ang una ay kinuha ang titulong hari at sinimula ng isang tradisyon ng mga kampanyang militar na epektibong nagpabago sa Assyria mula sa isang city-state tungo sa isang territorial na estado. Ang una ay kinuha ang titulong hari at sinimula ng isang tradisyon ng mga kampanyang militar na epektibong nagpabago sa Assyria mula sa isang city-state tungo sa isang territorial na estado. So ayun, ibig sabihin nito, isang administrative entity ang nangasiwa sa maraming lugar, kultura at tao sa susunod na 150 taon. Lumawak ang sakop ng Assyria at umunlad. Pero, noong ika-12 siglo BCE, isang misteryosong kalamidad na hanggang ngayon, ang mga archaeologist ay nalilito pa rin, ang naging dahilan upang mawala sa mga Assyrian ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo pagkalipas ng ilang daang taon. Gayunpaman, sinimulan ng mga haring Assyrian ang isang bagong serye ng mga pananakop. Sa pagkakataong ito, pinahusay nila ang kanilang sistema ng administrasyon tungo sa isang imperyo na magtatagal ng mga henerasyon. Ang mga Assyrian ay mga military innovator at honestly, mga walang awa na mananakop sa panahon ng kanilang mga pananakop. Gumamit sila ng mga taktika ng pagkubkob at malupit na parusa para sa mga sumasalungat sa kanila, kabilang ang impalement at pagpatakas. Ang paglago ng kanilang imperyo ay dahil sa bahagi ng kanilang estratehiya ng pagpapatapon ng mga lokal na populasyon, pagkatapos ay ilipat sila sa paligid ng imperyo upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan. Ito ang nagputol sa koneksyon ng mga tao sa kanilang mga lupain at naghiwalay ng katapatan sa mga lokal na grupo. Kapag nasakop na ng mga Assyrian ang isang lugar, nagtatayo sila ng mga siyudad na konektado ng maayos na royal roads. Kadalasan, kapag may bagong haring umupo sa trono, magtatayo siya ng bagong kapital. Sa bawat paglipat, may mga bagong palasyo at templo na itinatayo at pinalamutian ng magarbo. Kahit na ang mga hari ay nag-claim ng absolute power, alam natin na isang malawak na sistema ng quarters, provincial officials, at scholars ang nakaimpluwensya sa mga pangyayari. At least isang babae, si Samaramad, ang namuno sa kaharian. Ipinagdiwang ng mga pinuno ng Assyrian ang kanilang mga military excursions sa pamamagitan ng pagpapaukit ng mga representasyon ng kanilang mga tagumpay sa mga pader ng kanilang mga bagong tayong palasyo. Pero alam mo, sa kabila ng larawan ng isang walang awa na war state na ipinapakita ng mga records na ito, interesado rin ang mga haring Assyrian sa mga cultural traditions ng rehiyon, lalo na sa Babylonia, na isang hiwalay na estado sa Timog. Ang Babylonia ay naging cultural leader sa loob ng millennia, mula pa noong simula ng pagsusulat sa dulo ng ika-4 na milenyo BCE. Nakita ng Assyria ang sarili nito bilang tagapagmana at tagapagtanggol ng tradisyong ito. Sinusuportahan ng mga pinuno ng Assyrian ang mga iskolar ba't ibang larangan, mula sa medisina hanggang sa mahika at sa kabisera. Ang mga siyudad tulad ng Nineveh ay tahanan ng mga detalyadong parke at hardin na naglalaman ng mga halaman at hayop mula sa buong imperyo.
Isa sa mga huling pinuno ng Assyria, si Ashurbanipal, ay nagpadala ng mga iskolar sa buong Babylonia upang kolektahin at kopyahin ang mga sinaunang literary works. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pamumuno, bumagsak ang Assyrian Empire sa mga Babylonian at Medes sa pagitan ng 600 at 12 at 600 at siyam BCE. Gayunpaman, ang mga inobasyon na pinasimulan ng mga Assyrian ay nananatili. Ang kanilang pagbibigay diin sa patuloy na inobasyon, mahusay na administrasyon, at mahusay na infrastruktura ay nagtakda ng pamantayan para sa bawat imperyo na sumunod sa kanila sa rehiyon at sa buong mundo.